Okay, magandang gabi po sa atin mga kabiyaya. Magandang gabi po. Magandang gabi, Magandang gabi Pastor. po, Pastor. Narito po. Yung Magandang lahat, gabi mga po, kapatid, mga nakakabiyaya. Magandang gabi po. Salamat po, Pastor. Narito, narito. Magandang gabi po, Magandang po sa lahat. Gabi po. Narito po lahat. Narito po. Narito po. Narito po sa lahat. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at maging mga nasa ibang bansa po na mga nag-a-abroad na kapwa ko Pilipino. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sabado, August 31, 2024 na po tayo. Isang araw na lang at alam niyo na po yun. Kakanta na po si anong beer na? Bear, okay. September na, so alam niyo na yan, kakanta na si Jose Marichan, kakanta na siya ng Beautiful Girl, hindi yun. Okay, so again, maraming salamat po sa mga kabiyaya kumaaten. Wow, 72 kagad tayo, no? Ang bilis, no? Maraming salamat po ngayon sa inyo. Alam niyo naman na mahal ko po kayo. Isang taon na po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, napamahal na po kayo sa akin. Isa kayo sa dahilan kung bakit po tayo ay nakakatayo dito kada Sabado, kada Linggo. Nais ko pong maging malalim tayo sa salita ng Diyos pagdating po sa tinapos na gawa ni Kristo. Alam niyo naman po sa channel na ito, no, tinataas po natin dito si Kristo eh. Hindi naman yung pastor eh, hindi naman si Edwin eh, hindi naman si Casey lang tinataas dito eh. Oh. Hindi rin yung kambing na pastor dito, no? Yung bigla lang sumisingit. Hindi yun ang bida rito. Si Kristo po ang bida rito sa The Bride of Christ TV. Palakpakan nga natin si Lord kahit tayo lang sa bahay. Yan. Yan palakpak pong yan ay galing po yan sa mga puso natin para po sa Diyos po yan. Maraming salamat po sa inyong pagpaparticipate. Isang taon na po tayo, no? Wait lamang po. Okay, so manalangin muna tayo mga kapatid, no? Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan sa amin. Isang bagay lang masasabi namin, salamat po sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Wala po kami, Panginoon, ni pagmamalaki, Panginoon, kundi ikaw lamang. Wala rin po kami magagawa, Panginoon, kung sa aming magawa lang. Pero dahil, Panginoon, sa iyong regalo ng iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay nakuha ang pabor ng Diyos dahil sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat talaga po sa inyo. Hindi po kami magsasawa na magpasalamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo, lalo na sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kundi dahil doon, Panginoon, wala kami dito, Panginoon. Hindi kami mag-e-exist, hindi kami mabubuhay, Panginoon, kung wala ang tinapos mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong desisyon na yun ang naging dahilan kung ba't kami ay naligtas, kami naging matuwid, kami pinagpalat, pinaburan, at pinagaling sa lahat ng aming mga sakit karamdaman. Lahat ng yun ay credits po sa iyong mga tinapos, Panginoon. At ini-enjoy po namin ang buhay namin ngayon, Lord. Salamat sa katahimikan ng aming pag-iisip at sa pagbabago na aming buhay, Panginoon. Nandito po kami ngayong gabi para mag-aral lang yung salita at hayaan mo, Panginoon, na kami ay bigyan mo ng malaking tenga para sa pakikinig. At salamat sa iyong Santong Espiritu na patuloy na gumagabay sa amin, na nagpapaintindi sa amin ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay. Sige, palakpakan natin si Lord ulit. Sige. Okay. Okay, no? So, ngayon, no, question and answer lang naman po tayo ngayon, ano? Pero bago tayo mag-question and answer, mukhang kailangan ng part 2, no? Yung ating pinag-aralan last week, yung Romans chapter 13. Kasi, tinan nyo wait lamang po. Marami yung kasing hindi sumang-ayon doon sa tinuro ko, no? Sa Romans chapter 13. Eh di mukhang nalabuan yung iba, no? Pero linawin pa natin ngayon. So, maraming nag-comment doon sa YouTube
na ano daw, namumuliti ka daw ako. Tingnan nyo, no? Ang topic kasi natin last week regarding sa ang tanong na dapat ba tayong sumunod sa gobyerno kahit evil ito? No? Parang ganun natin yung tanong ko nun. Kailangan pa rin ba sumunod sa gobyerno kung kahit na masama yung gobyerno? Naging issue yun eh. Sinasabi nila na namumuliti ka daw ako. Anong politika doon? Nagbabasa lang naman po tayo ng Biblia eh. Gaya na, hindi naman ako may sabi nito eh. Tingnan nyo ha, ulitin natin ano. Romans chapter 13 verse 1. Okay, divide the scripture. Sino nagsasalita? Si Pablo. Sinong kausap? Mga taga-Roma. Ano ba mga taga-Roma? Hudyo ba o Hentil? Hentil. Italy yung Roma eh. Alang namang Hudyo yan. Sino kausap? Mga Hentil. So, ibig sabihin, applicable din sa atin to. Tsaka ito ay hindi to utos. Kung babasahin nyo to, ito ba ay tungkol sa relasyon sa Diyos o relasyon sa tao? Kagaya nyo, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiiral. So, ibig sabihin, identify natin to, walang ano rito, no? Walang issue ang kaligtasan dito kasi hindi naman relasyon sa Diyos ang issue rito eh. Issue dito, yung pakikipagkapwa natin. At isa sa pakikipagkapwa natin, yung maayos na pakikitungo sa gobyerno. Nanonood daw ako ng ano? Sabi rito, nanonood ako ng mga turo ng mga doktor. Wala naman akong alam dyan eh. Ang alam ko kasi rito, yung pagsunod dun sa government. Tsaka pangalawa, huwag nyo masyadong seryosohin to. Nasa inyo pa rin naman ang desisyon kung susunod kayo sa government o hindi eh. Hindi ko naman sinasabi na mandatory na kailangan nyo sumunod sa government. Kung hindi, maiimpyerno kayo. Hindi naman impyerno ang issue rito eh. Ang issue ho dito, yung maging mabuting Kristiyano ka. Diba? Guys, ulitin ko, no? Ang issue ho dito, maging mabuti kang Kristiyano. At isa sa pagiging mabuting Kristiyano, sa pinapayo ni Apostol Pablo, ay yung maging law-abiding citizen tayo. Ano ba masama doon? Palibasa itong mga Pilipino to, kahit pastor na eh, no? May political color pa rin eh. Maka Duterte daw ako. Diyos ko Lord, ano pakialam ko kay Duterte? Ano pakialam ko kay BBM? Ano pakialam ko sa mga yan? Ay sus. Huwag nyo na pong patulan, pastor. Hindi naman sa pinapatulan, maganda yung pinapaliwanag natin, yung Biblia. Kasi mga kapatid, no, ang dapat kasi natin maintindihan dito, yung tinuturo ng Biblia kung paano tayo maging mabuting Kristiyano. Kasi ang problema kasi, no, kapag ang isang pastor nagtuturo ng regarding dito, lagi na lang naaakusahan na na namumuliti ka daw. Hindi tayo namumuliti ka, hindi man ako bayad dyan eh. Ang nagbabayad sa akin, YouTube. May sarili akong pera, no? Diyos ko, ano pakialam ko dyan kay BBM? Ano pakialam ko dyan kay Duterte? Ano pakialam ko dyan sa mga political color na yan? Kahit sino pa yung mga yan, kahit ba yan si Lenny ba yan? Wala akong... Tayo nga nagbabayad ng tax sa kanila eh. Ano pakialam ko dyan sa mga yan? Ang paki ko dito, gospel. Ni Pablo. Pastor ako eh. Hindi mo ako politiko eh. Jesus! Ito mga... Tinan nyo, share ko sa inyo yung mga yung mga comment dun, no? Alam nyo, no, nakakapagtaka lang talaga, no? Kristiyano yung mga nagko-comment nito, no? Born again na Christian. Pero mga trash talker. Ay, sus, yung ba tinuturo ng pastor nyo? Paano ko ba i-share to? Wait lang Alam nyo guys, huwag nyo rin akong aakusahan na na pumapatol ako. Hindi pagpatol, yung pagtatama lang yun. Ang patol, yung nakikimura ka rin. Tayo, ang pinagtatanggol ko lang dito kasi, yung gospel. Dapat kasi maging malinaw sa atin, mga kapatid, na kung ano yung tinuturo ng Biblia, dun tayo. Diba? Kaya lang naman, ang Bible naman po kasi hindi po yung menu sa restaurant no? Pipiliin mo lang yung gusto mong topic. Sus. Ay, ayoko nitong kalderetang kalabaw. Gusto kong pinaupong kabayo. Ay, ayoko nitong
salsyadong biik. Sus. Ganun din mga pastor no? Gustong topic iba kung ano yung magandang topic sa kanila Ayoko nang sungkol sa sa politika, gusto ko salvation lang. Diyos ko. Itapon nyo Biblia nyo, no? Ang Bible po ay para sa lahat. Di naman tayo random. Nag-aaral naman tayo mula Romans chapter 6, 7, 8, 9, 10, 13. Sinasadya ko ba to? Hindi ko naman sinasadya to Tsaka tinan nyo, no? Sabi rito, no? Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. Ako ba may sabi niyan? Ako ba? Nakalagay dyan, no? Romans chapter 13 verse 1. Roma. Edwin ba nakalagay dyan? Edwin? Edwin chapter 13 verse 1 ba nakalagay dyan? Ay sus. Born again kayo Christian kayo tapos ganyan kayo. Bible may sabi, hindi naman ako Basahin nyo nga to. Hindi naman ako may sabi dito, no, Bible, ang bawat tao'y dapat pasakop saan daw? Pinuno ng pamahalaan. Ito yung masakit sa kanila no? Sabi dito, no, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiiral. Ako ba may sabi niyan? Wala rin akong pakialam sa mga issue ngayon tungkol kay Kibuloy. Diyos ko, wala akong... Guys, focus nga tayo. Bible ang topic ng Bride of Christ. Walang politika dito. Diyos ko. Balik tayo sa Bible, Sikat ka na kasi, pastor, kaya inggit lang sila. Hindi rin, hindi ako sikat, Nagsasabi lang tayo ng totoo, Okay? Edwin ba may sabi niyan? Bible may sabi niyan, no? Tingnan nyo, Pakita ko sa inyo yung mga, pag-aralan natin yung mga comment nila. Hindi ko muna binuro, kasi nga, para may topic tayo ngayon, Wait lang. Tingnan mo, sabi nito, shout out sa iyo, Jerry Magtanggol. Born again daw to, Sabi niya dito, believe pa man din ako sa teaching mo na yan, pero pagdating sa politics at medical, wala na. So, aral-aral pa, pastor, lalo na pagdating sa vaccine, hindi ka naman doktor. Pastor, pwede po bang pakinggan niyo si Doktora Marivic Villa? Ano pakialam ko sa mga doktor na yan? Ang issue natin dito, pagsunod sa, sa batas. Ito to namang inutos ng, nung araw na kailangan magpa-vaccine. Ano problema doon? Ano issue doon? Ano ang issue rito pagsunod? Bilang Kristiyano, anong connection ng topic sa vaccine? Wala akong pakialam sa vaccine na yan. Jesus. Jerry Magtanggol, born again ka ba? Christian daw siya, Diyan kaya tayo nabulagan sa verse na yan, Shoutout nga natin to, At regarding sa vaccine, diyan tayo hindi magkakasundo. Kulang ka sa aral sa totoong agenda ng vaccine. Kaya mga kapatid, marami mga comment dito regarding sa layo ng topic. Ang topic kasi natin dito ay tungkol sa pagsunod sa Diyos. Diba? Kaya balik tayo sa verse. Pag-aralan natin, Pag-aralan natin. Sabi dito, bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalang umiiral. Sabi dito, ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So, ibig sabihin, kung ano man pa yung pamahalaan na meron tayo ngayon, may basbas pala ng Diyos yun. Hindi naman ako may sabi niyan, Ako ba may sabi niyan? Kay Pablo kayo magalit. Nagbabasa lang tayo ng Bible.
Sabi nito, no, verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa tinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. O ito, masakit to. Ako ba may sabi niyan? Oh. Hindi naman ako may sabi niyan, Kaya nga ang mga lumalaban sa pamahalaan, ay kumakalaban daw sa Diyos. Ako ba may sabi niyan? Guys, ang topic ko rito, Bible. Walang politics, walang medicine. Daming kambing, no? Sabi rito, no, at ang mga pinuno hindi dapat katakutan ng mga taong gumawa ng mabuti. Ano politika dito? Nagbabasa lang ako ng Bible. Ako ba may sabi niyan? Hindi ako may sabi niyan, no? Ako ba may sabi na ang mga pinuno hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa ng mabuti? Ako ba? Hindi naman, di ba? Ayun, binabasa natin, no, Bible, buksan nyo, Romans chapter 13, verse 3, Ang mga gumagawa lamang ng masama, ang dapat matakot. Sino may sabi niyan? Ako ba? Bible may sabi nito, Basahin ko ulit, no? Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Ngayon, ako ba may sabi niyan? Kung Bible na may sabi niyan, Diyos ang may sabi niyan. Baka nyo tututulan. Diyos may sabi, Bakit nyo ko pagbibintangan, binabasa ko lang yung sinasabi ng Diyos? Ang tao talaga, no, kapag bulag talaga. Yan yung sinasabi ni Kristo, yung mga Pariseo, mga bulag. Pinepersonal yung mga bagay na salita ng Diyos. Bakit nyo ko pepersonalin dyan? Bible may sabi, hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible. Wala kasi kayong Kristo sa buhay nyo, Kaya hindi nyo alam yung Bible. Bible na may sabi. Diyos ko. Number 4, no? Sila yung mga lingkod ng Diyos. Ibig mo sabihin, lingkod ng Diyos si BBM. Bakit ako ba may sabi? Ibig mo sabihin, lingkod ng Diyos si Duterte. Bakit ako may sabi? Ibig mo sabihin, lingkod ng Diyos si Ninoy. Ako ba may sabi? Ibig mo sabihin, lingkod ng Diyos. Galing sa Diyos si Erap Estrada. Bakit ako may sabi? Ako ba? Romans 13 verse 4 may sabi, Bible may sabi. Yung mga nasa gobyerno daw ay lingkod ng Diyos. Bakit ako ba may sabi noon? Ay, naku kitid ng utak Bulag ang mga tao talaga, mga palibasa, mga isip bata pa itong mga taon to Gentiles ang kausap dito Roma. Sino ba ang Roma? Italy. Alam naman Israel to. Sino nagsasalita? Si Pablo. Dapat katangkakutan ang sila magpaparusa, kung ang kapangyarihan magparusa. Ngayon, sino ako ba may sabi niyan? Bible may sabi, Romans 13:4 ako ba? Jesus, dapat gantuin mo yung mga yun, yung mga Pilipinong mga shallow mind. Bible na nga may sabi, tututulan pa nito mga to. Ay, mahiya kayo sa balat nyo, tapos sabihin nyo, Kristiyano kayo. Born again daw sila, kaya kayo, hindi halata. Sabi rito, no, sila yung mga lingkod ng Diyos. Bakit ako ba may sabi niyan? Kung presidente ngayon si BBM, tapos sabi rito sa Bible, sila yung mga lingkod ng Diyos. Bakit kayo galit na galit? Ako ba may sabi? Romans chapter 13, Bible, Diyos na may sabi. Ako ba may sabi niyan? Sabi ito, no, nagpaparusa ng mga gumagawa ng masama. Ako ba may sabi uli niyan? Ako ba? Isa pa, Romans 13 verse 5. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila. Ako may sabi uli niyan? Kaya na kayo mga kapatid, May mga may mga dapat talagang baliin sa mga Pilipino, no? Yung hindi makadiyos, Nilangaw na ng politika yung isip. Bakit ko papasukan ng politika yung Romans chapter 13? Bible may sabi. Ang Bible ba, salita ng Diyos, salita ng tao?
Salita ng Diyos, tututulan mo? Sinabi na nga ng Diyos na walang pamahalang hindi galing sa Diyos, Diyos na may sabi. Tapos pagbibintangan mo ako may sabi. Wow, grabe ha. Tapos sasabihin mo, Christian ka. Romans 13 verse 6, hindi ako may sabi nito, pero ito sinasabi, yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. O yung magbayad ng buwis, bakit? Ako ba may sabi? Ayan, Bible may sabi, ang mga pinuno ng pamahalan, mga lingkod ng Diyos, at ito ang kanilang tungkulin. Ito pa, tutol dito iba, pero Bible may sabi ng Bible, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanila, magbayad kayo ng dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Ako ba may sabi niyan? Di ba? Bible po ang may sabi, bakit nyo pa tinututulan? Ngayon, kung tututulan nyo to, bahala kayo. Ako ba mamumblema sa Diyos? Ako ba mamumblema sa inyo? Tsaka pangalawa, ito payo lang naman to ni Pablo Wala naman mandatory dito. Choice nyo pa rin kung susunod kayo sa pamahalan o hindi Pero kasi, ang tinuturo dito, maging mabuting Kristiyano. Ang mabuting Kristiyano, marunong sumunod sa batas. Kahit evil yung batas yun ang sinasabi rito Tinito ikumpara nyo nga yung mga ngayon, yung mga leader natin ngayon sa mga leader ni Apostol Pablo noon. Sino ba ang leader ng panahon na to ni Apostol Pablo? Di ba mga emperador ng Roma? Di ba yung mga emperador ng Roma, pinapatay yung mga Kristiyano nung araw, pinapakain sa leon, sinusunog sa stake? Kailan ba sinulat ang Romans? Tingnan natin Tingnan natin, Romans. Book of Romans. Google natin Book of Romans. Sabi rito, Romans was likely written while Paul was staying in the house of Gaius in Corinth. Sinulat daw ang Romans nung si Paul ay nag-i-stay sa bahay ni Gaius sa Corinto. So sumusulat si Pablo na nasa Corinto si Pablo ng oras na ito sa mga Romano o sa Romans. Sabi dito, the epistle was probably transcribed by Paul, related date in late 55 to 57 AD. Ngayon, alamin natin sino ba ang emperador ng 55 AD sa Roman Empire. Alamin natin. Sige, alamin natin Roman Emperor 55 AD. Sino kaya Roman Emperor ng 55 AD? Nero Claudius Caesar. Diyos ko. Si Nero Caesar, ano lang ba ang ginawa ni Nero Caesar? Nero Caesar persecuted Christianity. Why? Nero decided to make Christians form of entertainment to appease masses. Ginawa niyang entertainment ang mga Kristiyano. Anong entertainment na ginawa sa Christian? The Christians were thrown to the beast. Ang libangan pala nitong emperor na to, pinapakain daw sa sa leon o sa mga halimaw yung mga Kristiyano. In the Grand Amphitheater, ito yung yung malaking Colosseum, or burn alive as human torches. He also ordered the Christians to be crucified so they emulate the Savior Jesus Christ. Yan palang ginawa ni Nero Caesar. Ito siya gumagawa, nag-aalpa siya nito habang sinusunog ang Christianity
O, kita nyo to? O, tapos si Pablo, nung panahon na to, nabubuhay. Tapos sabi ni Pablo dito, no, walang pamahalaang. Sino ang emperor nito? Si Nero. Sabi dito, no, walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Pumapatay ng Kristiyano si Nero, susunog sa stake yung mga Kristiyano, pinapalapa sa leon, ginagawang entertainment, tapos sinasabi ni Pablo dito, walang pamahalang hindi mula sa Diyos. Oh. Hindi ba kayo nahihiya kay Pablo? Kristiyano kayo, sasabihin nyo, evil yung government? Samantalang si Pablo nga, evil talaga yung government, pero ang sabi ni Pablo, walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Oh. Ako ba may sabi? Bible may sabi, hindi naman ako eh. Gagalit kayo sa akin kaagad. Kalatang hindi kayo Kristiyano, no? Puno kayo ng galit. So, ano ang lesson dito, no? Kahit si Pedro din, di ba? Si Pedro, pinapatay din yan ni Nero Caesar, eh. No? Alam niyo ba si Pedro, pinapatay rin ni Nero Caesar? Panoorin natin, ha? Who killed Apostle Peter? Ang laki, oh. The Roman Emperor Nero. The figure to left, the Saint Peter holds a key, traditional symbol of saint. His execution was ordered by the Roman Emperor Nero, who blamed the city's Christians for terrible fire that had ravaged Rome. Pinagbintangan ni Roman Emperor Nero si Saint Peter na naging dahilan ng pagkasunog ng malaking bahagi sa Rome. Peter requested to be crucified upside down and he felt unworthy to die in the same manner of Christ. So si Pedro pala ipapako sa krus. Kaya nga lang, nung papako siya sa krus, ang sabi niya, ipako lang daw siya ng pabaligtad. Kaya nung pinako si Pedro ng pabaligtad, ang reason nun ayaw niyang gayahin si Christ. Di raw siya karapat dapat na gayahin si Christ, kaya siya ay nagpapako sa krus ng pabaligtad. Sino ang nag-utos? Roman Emperor. Pero ano sabi ni Pedro, no? Basahin natin yung sinasabi ni Pedro sa emperador. Sabi rito, no? Si Pedro may sabi, hindi ako, ha? Si Pedro, panahon nito ng Roman Emperor. Pinapako siya sa krus. Pero ano sabi ni Pedro? Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo na may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Ano yan? Ulitin ko, sinabi ni Pedro, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo, mamuhay kayo na may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Kahit evil yung emperador sa panahon na to, ang turo ni Pedro, igalang ang emperador. Yan po ang diwa ng Kristiyano. Ang diwa po ng Kristiyano, ang ugali ng isang Kristiyano, sino man ang nakaupo sa gobyerno ay dapat igalang. Kahit evil ito. Yan ang tinuturo. Pero ano tinuturo ng ibang pastor ngayon? Maki, baka. Rally dito, rally doon. Pastor yun, tayo pa siya ng sarili niyang May pastor na nagtatago pa ngayon sa ilalim ng lupa daw. Yung ba ay tamang pagtuturo ba ng isang pastor yun? Lumalaban ka sa gobyerno, ayaw mong sumuko? Isa bang halimbawa ng isang Kristiyano yun? Ang layo-layo ng ugali do sa turo ni Apostol Pablo at ni Pedro, na napaka-evil ng emperador sa panahon nila, pero sabi nila, wala raw pamahalaan na hindi mula sa Diyos at igalang daw ang emperador. Yun ang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw nagre-rebelde ka sa gobyerno, ang tanong, Kristiyano ka ba?
Oh. So anong tinuturo dito? Ang tinuturo natin dito, ang isang mabuting Kristiyano, umulan at umaraw ang gobyerno, nagpapasakop pa rin. Hayaan nyo ang Diyos. Ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang mag-aalis. Oh. Inuulit ko ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang nag-aalis. Ang tunay na Kristiyano, kahit masama yung namumuno, nagpapasakop. Tsaka hindi lang naman gobyerno ang pinag-uusapan dito mga kapatid In spiritual realm sino ba yung mga pinasasakupan natin? Hindi lang sa gobyerno, pati yung mga boss natin, halimbawa sa trabaho. May boss ka. Yun ang nagpapasweldo sa'yo, yun ang boss mo. Sumunod ka sa boss mo, huwag ka magpa-late. Sumunod ka sa patakaran ng kampanya. Sumunod ka sa patakaran ng rules and regulation ng HR. Huwag absent ng walang dahilan. Huwag mag-aawol. Yun ay isang tanda ng mabuting Kristiyano. Ito ay isang ugali kasi ito guys ugali Ugali ng isang Kristiyano na marunong magpasakop sa mga nakakataas. O hindi lamang sa mga boss-boss nyo. Sa ibang aspeto naman, sa eskwelahan, estudyante ka, sumunod ka sa teacher mo. Do your homework. Huwag muna mag-Mobile Legend. Mag-aral muna. Diba? Linaw-linaw. Ang mensahe ng Diyos dito, yung kapakumbabaan Diba? Kung humble person ka, you should be follow to the leader. A good leader is a good follower. Ang issue rito, hindi kaligtasan guys Walang kinalaman ng kaligtasan dito. Walang kinalaman dito ang relasyon mo sa Diyos. Labas muna ang Diyos dito. Ang usapan dito ay usapang relasyon sa tao. Ang sabi ni Kristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hayaan niyong makita ang inyong mabubuting gawa sa harapan ng maraming tao. Ilaw ka ng sanlibutan pero rebelde ka sa gobyerno. Ano yun? Ilaw ka ng sanlibutan pero beating the red light ka pa nagdadrive ka. Ano yun? Ilaw ka ng sanlibutan pero hindi ka sumusunod dun sa patakaran ng gobyerno. Kaya nga nabanggit ko rito yung vaccine ng panahon na yun Ang issue rito hindi yung vaccine kundi yung pagsunod sa gobyerno. Nung panahon na yun, pinagbabaksin na ng mga tao. For our good sake, kasi nga may virus na nakakamatay. Kasi hoda kung ano man yung mga paliwanag nyo regarding dyan sa mga vaccine na yan, ang issue rito hindi yung vaccine, ang issue rito yung pag-example ng pagsunod sa Diyos. Kasi ng mga panahon na yon, mga pastor, kahit may pandemic na, nagbubukas pa rin ng church. Huwag kayong mag-focus sa vaccine, mag-focus kayo sa pagsunod sa gobyerno. Dahil ang sabi ng Biblia, walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. Diba? Ang tinuturo ng Romans chapter 13, guys, ang pinaka-topic dito, yung maging mabuti kang Kristiyano, mapagpakumbaba kang Kristiyano Agaya nila Pablo, di ba nila Pedro? Evil yung kanilang government, si Nero Cesar. Pero sabi nila, walang pamahalaan na hindi galing sa Diyos. Igalang ninyo ang emperador. Okay? So, ang Romans chapter 13 is all about humility. Humble ka. Kristiyano ka Kaya nga lang kasi sa history ng Christianity, lalo ng mga born-again Christian sa panahon natin ngayon, sa history, imbis na sila yung mag-promote na sumunod sa government, sila pa yung naghihikayat na magrebelde sa gobyerno. Rally dito, rally roon, nakikisama.
Di ba? So, tandaan po natin, no, submission to the authorities is next to godliness. Paano nga kung masama nga yung boss mo? Pagpasa Diyos mo. Paano nga, ito na lang uli, no, another na pagpapasakop, yung hindi lang sa government, hindi lang sa eskwelahan, hindi lang sa mga empleyado o mga boss natin sa opisina o sa trabaho. Sabi sa Bible, meron pang sinasabi sa Bible na kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at kayong mga asawa, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Ang authority doon, mula kay Kristo, sa lalaki at sa babae, may authority. So, ang magpapasakop dito, yung asawang babae. Kaya yung mga babaeng mga asawa, kayo pong mga may bahay dyan, ang utos ng Panginoon sa inyo, pasakop kayo sa inyong mga asawa. At kayo naman mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya na pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Yun ang tinuturo ng Bible. So, ang issue ba rito ay kaligtasan? Hindi, walang kinalaman ng kaligtasan dito. Ang issue rito ay pagiging mabuting Kristiyano. Mabuting Kristiyano ka pala kung ikaw babae, nagpapasakop ka sa iyong asawang lalaki. Kaso, parang hindi yata ganun ang ibang Pilipino eh. Yung babae pa yung matapang eh, no? Sila pa yung nambubugbog ng asawa eh. Buntalin mo yung asawa sa harapan ng maraming, sampalin mo yung asawa sa maraming tao, no? Kabalala, babae mong tao, no? Ay, may ganun ha. Maraming istoryang ganyan. Christian pa sila. Paano, pastor, kung ang asawa ko ay, tinuturuan ako magsinungaling, halimbawa, no? Yung babaeng asawa, yung babae, may tumawag sa cellphone. Tapos yung sabi ng asawa niya, sabi niya sa asawa niyang lalaki, mahal, may naghahanap sa'yo. Sabi ba naman ng mahal niyang lalaki, sabihin mo, wala ako dito. Ang tanong, susunod ka pa ba sa asawa mo na tinuturuan ka magsinungaling? Ang magandang response doon, sabihin mo sa asawa mo, mahal, pwede ko bang sabihin na lang na na hindi ka available? What if kung tinuturo sa'yo ng gobyerno, gumawa ng mali? Doon mo na paiiralin yung katwiran. Di ba? Pero as long sa ikabubuti natin, kagaya niyan, pwede naman tayo mag-reject, pwede tayong hindi sumunod kapag mali. Yun. Pero yung bastusin mo yung gobyerno, bastusin mo yung asawa mo, bastusin mo yung boss mo, bastusin mo yung teacher mo, ibang usapan na po yun. Di ba? Kaya nga, ang pagsunod sa mga nakakataas sa atin, sa under ng authority natin yan, ay gawin naman natin na may paggalang. Nandun pa rin yung respeto. Kasi ang sabi ko kasi dito, no, ang sabi kasi dito, walang pamahala ang hindi galing sa Diyos eh. Di ba? Basta nakakabuti, sunod lang tayo. Di ba? Makakabuti yun eh. Agaya nun, kaya nga na-example ko nga nun, di ba? Ang pagpababaksin ng panahon na yun, ikakabuti naman talaga natin. Kasi alam nyo, naging problema sa iba, naniwala sa mga conspiracy theory eh. Na yun daw ay 666, yun daw ay yun daw ay mamamatay ka raw after 5 years. Ang dami mga conspiracy, no? Yan po yung mga lang po yan, mga conspiracy. Ngayon, kung kayo nung panahon na yun, hindi kayo nagpabaksin, righteous pa rin kayo sa mata ng Diyos. Paano yun, Edwin, hindi ako nagpabaksin? Bakit? Mawawala ba ang righteousness mo sa Diyos? Matuwid ka pa rin sa mata ng Diyos. Kaya nga lang, wala kang vaccine. Yun lang ang problema mo. Immune ka sa mga sakit ng natatama sa iyo. Yun nga lang. Diba? Alam niyo po yung mga nagpapabaksin ng araw na bigla raw may mamamatay-matay, ganun-ganun. Walang doon eh. Walang linaw din kung totoo o hindi.
Ang mahalaga, sumunod tayo. Ngayon, hindi naman big deal dito yung vaccine. Kaya nga, tataka ako doon sa comment section, bakit nakapokus kayo sa vaccine? Focus tayo sa sinasabi ng Bible na ang mabuting Kristiyano ay sumusunod sa nakakataas sa atin. Dahil wala raw pamahalaan na hindi galing sa Diyos. Doon tayo dapat mag-focus, hindi dyan sa vaccine. Ba't napunta tayo sa vaccine, ano? An example ko lang naman po yun, di ba? Okay, so ano ang big idea dito, no? Ang big idea dito, para maging mabuti kang Kristiyano sa mata ng tao, isa rito, yung sumunod ka doon sa mga nakakataas sa'yo. Yun ang big idea dito. Babaksin, maging zombie? Ba't naging zombie ba? Sana naging zombie na tayo, no? Mga conspiracy theory kasi ang problema. Okay? Hindi lang naman vaccine ang issue sa government eh. 'Di ba? Pagbayad ng tax. Oh. Pagtapon ng tamang oras at araw ng basura. Oh. Magparehistro ng iyong motor, ng iyong sasakyan. Sinabi ng government, pag bibili ka ng sasakyan, parehistro mo. Sabi ng gobyerno, pag magdadrive ka, kailangan may lisensya ka. Oh. Ang masama yun, driving without car. Yun ang masama ron. Nagdadrive ka ng walang kotse, yun ang masama. Dito yung maging mabuti kang Kristiyano sa harapan ng tao. Sa mata naman ng tao kasi yung issue ko dito eh. Sa mata ng Diyos, matuwid na po tayo dahil kay Kristo, si Kristo yung naging namagitan. Pero yung sa mata ng tao, maging mabuting Kristiyano tayo sa mata ng ibang tao. Diba? Ano sabi ni Kristo, diba? Para malaman ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Para malaman mong ikaw ay alagad ni Kristo, dapat makita sa iyo yung mabubuting gawa. Diba? Dito papasok yung salitang, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Alam nyo guys, no, dapat nyo talagang maintindihan mabuti yung tinuturo ng Biblia. Para magkaroon kayo ng peace of mind at maging kayo, no, maging sakdal ang inyong pananampalataya doon sa tinapos na gawa ni Kristo. Malinis na malinis, walang labis, walang kulang. Harmonize lahat. Kasi pag ganun po ang inyong pananaw sa buhay, balanse ang iyong good works, balanse ang iyong pananampalataya, di ba? Alam mo kung saan lulugar ang good works, alam mo lulugar kung saan ang pananampalataya. So, yun lamang po, no? Maraming salamat po sa nakinig. Pwede na po kayo magtanong. Hello po. Hello, magandang gabi po. Narinig na po ako, Pastor? Opo, rinig na po. Sige po, magtanong na po kayo. Opo. Baligan ko po, medyo hindi siya related po, umanhin po, no, Pastor. Pero, ganito po, XMCGI po ako. Opo. Galing po ako sa Fred Eli Soriano. Napansin ko lang, sa lahat ng umaalis po kasi sa MCGI, binibigyan na po kami ng sitas or verse na Hebreo 10:26 at saka ikalawang Pedro 2:20 hanggang 22 po. Sige, basahin po na. Opo. Sabi rito, no, Hebrew chapter 10 verse 16. Sabi rito, no, ganito ang gagawin. 26 po. Ano po, 26? 10:26 po ng Hebreo, Pastor. Sige po. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog pang iaalay para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. So ano tanong mo rito, kapatid? Yan po yung ginagamit nila na verse sa lahat po ng umaalis sa samahan po ng MCGI o yung dating daan kasama ng ikalawang Pedro 2:20 hanggang 22 po. Wala na daw po kaming kapatawaran. Okay, so tingnan natin yung totoong sinabi ng Bible kasi remember Tagalog to, no? Kung i-interpret mo to nang hindi mo alam ang proper hermeneutics, ganito ang may uunawa mo rito, kapatid, no? Sabi rito, no,
matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang handog pang iaalay sa pagpapatawad ng ating kasalanan. Yung word dito na magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, ang problema dito eh. So, ibig mo sabihin, tinanggap ko na si Kristo. Sabi sa Bible, kapag once na tinanggap mo si Kristo, nanampalataya ka sa kanyang tinapos, pinatawad ka na, hindi ka na makasalanan. Tapos sasabihin sa verse na to, matapos daw natin malaman ang tanggapin ng katotohanan, magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo. Ano ibig sabihin nito? Ng verse na to ay wala pa rin palang maliligtas. Di ba kapatid, yun ang maiisip natin? Opo. Opo. Yung problema, hindi tayo tumitingin sa Greek. Alamin natin dito yung pagkakasala. Ano ba yung pagkakasala dito? Kasi tinan nyo, mga kapatid, ewan ko lang kung napakinggan mo na yung sinabi ko regarding doon sa sin. Yung sin dito na yung hamartia at hamartano po kasi, yan po ay translation ng Bible na kung ano yung sin. Ang sabi rito sa King James mo, nabasahin dito, For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of truth, there remain no more sacrifice for our sins. Ang tanong dito, ito ba ay hamartia o hamartano? Kasi kung ito ay hamartano, wala ka ng pag-asa, kapatid. Wala na tayong pag-asa. Pero ang tanong, hamartia ba to o hamartano? Tingnan natin sa Greek, Sabi rito, for if we sin willfully, that we have received the knowledge of the truth, there remain of more sacrifice for sins. Ano yung sins dito? Kaya mo bang basahin, kapatid? Medyo malabo po yung mata ko, Pastor. Pasensya na. Sorry. Lakayan natin, Habang nag-aantay tayo, kapatid, hermeneutics din. Ang tanong, ang librong Hebreo, kanino ba sinulat? Sa mga Hudyo o sa mga Hentil? Ang alam ko po, Pastor, sa mga Hudyo po yan Hebreo, di ba? Kaya nga Hebrew Kasi maliwanag diyan sa Hebrew chapter 1, nangusap sa ating ang Diyos sa iba't ibang panahon sa ating mga ninuno. Sino ba yung ninuno nila? Di sila Abraham. Ang tanong, anak ba tayo ni Abraham? At pangalawa dito, ito nga yung problema. Wait lamang po, tagal po. Definition muna ng hamartia at hamartano. Sabi rito, the words hamartano, verb, and hamartia is noun. Ang hamartano is to miss the mark in the sense of actual sins behavior. Yung actual, yung nagagawa, At yung hamartia naman ay yung noun. Ito yung to miss the mark in different sense. Ito yung inward condition. Ito yung word dito. Inward. Ibig sabihin yung estado mo bilang tao. Okay? So pag sinabing hamartia, ang estado mo bilang makasalanan. Ang hamartano, ito yung nakukumit mong mali. Opo. Okay? So kapag hamartia ang binabanggit, estado mo bilang makasalanan. Kapag hamartano, yung mga nagagawa mo mali. Pero kasi ang liwanag kasi dito sa Bible Wait lamang po. Pero tinan mo rito, no more sacrifice. Ang sins na binanggit kasi dito, yung kapatid, hamartia So, naman na po natin So, ibig sabihin, kung babasahin natin ito sa Tagalog, matapos nating malaman at matanggap ang katotohanan, magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog ipapapatawad ng ating mga kasalanan. So yung magpapatuloy na pagkakasala dito ay hindi umuugnay doon sa nagagawa mo, kundi doon sa namana mong kasalanan kay Eva at Adan. Ang iyong pagiging makasalanan. Kaya ang tamang translation dito, kapag itama natin yung translation na to, Kaya yun ang problema nga kasi sa sa mga translation ng Tagalog. Ngayon, ayusin natin ang translation na to. Kasi dahil ito nga yung tamang translation, mababago na ang ibig sabihin yan. Yung totoong meaning na mababasa mo dyan.
Ang sinasabi rito, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpapatuloy pa rin tayo sa pagiging makasalanan. Paano ba magpatuloy sa pagiging makasalanan? Oh. Di ba simple lang, di maging unbeliever ka, huwag kang manampalataya kay Kristo, mananatili kang makasalanan, mananatili kang bagsak ang iyong kalagayan sa mata ng Diyos. Mananatili ka doon sa pagiging sakop ni Adan na may kamatayan. Tapos wala na rang handog para may alay pa para sa pagpapatawad ng ating pagiging makasalanan. Sino ba nagbabayad ng pagiging makasalanan? Ang solusyon ho dyan, si Kristo. Si Kristo ang solusyon. Ang solusyon sa Hebreo 10:26, si Kristo, hindi yung gawa mo. Hindi yung act of being good. Oh. Pero etong Tagalog na to iba no? Nakakatakot no? Sabi dito, matapos nating malaman ang tanggapin ng katotohanan at magpatuloy pa rin daw tayo sa pagkakasala. Hello? Makasalanan pa rin tayo, nagkakasala tayo. Paano mo pipigilan ang pagiging makasalanan mo, pagkakasala mo? Baka naman yung problema, hindi ito. Ang problema, translation. Yan ang problema dun sa mga taga-MCGI. Nakalimutan nilang tumingin sa Greek. Ang tunay na sinasabi rin... Kaya marami po natatakot niyan Pastor. Kaya marami pong gustong umalis sa totoo lang po, pero dahil po sa verse na yan at saka sa iba pa na sa ikalawa daw, ikatlo, itakwil mo, natatakot po sila doon na may impyerno po. Tinan mo kapatid, isa pa sa espiritu ng pagiging Kristiyano, ang sabi kasi sa Romans chapter 8 verse 1 natin, mabigyan kita ng peace of mind, Sabi rito, Sabi ito, therefore there is now no condemnation for those in Christ Jesus. Tagalog, kaya nga hindi nakahatulang maparusa ng mga tao nakipag-isa kay Kristo. Kung yung verse na pinakita mo natin kanina na 10:26 ayun ang tamang translation, di contradict na ang Bible. Kasi ang linaw sa Bible na wala nang kahatulan kay Kristo Jesus Dahil ito ang tamang translation, tugma sila. Pag kay Kristo, kung si Kristo ang solusyon para dito, hindi ko kontra sa sinasabi dito na wala nang kahatulan, maparusahan ng mga tao nakipag-isa kay Kristo Jesus. Harmonize ang Bible. Pero kung ang translation mo, yung translation kanina, contradict ang Bible. So ano naging problema? Translation ang problema. Kasi tingnan naman natin sa original na Grego, hindi naman po yung sinabi ng Grego Yung original na sinabi ni Pablo, ang original na sinabi ni Pablo, yung pagiging makasalanan mo Opo. Diba? Kaya sino ang solusyon? Sino pa rin ang bida rito? Sino ang tagapagligtas natin? Si Kristo Jesus. Totoong warning to, Hebreo 10:26. Totoong warning to. Warning to sa mga taong makasalanan. Sa mga taong wala pang Kristo. Pero pag kay Kristo ka na, hindi ka na makasalanan dito. Wala nang yung pagiging makasalanan Kasi tinan mo, ang sabi sa John chapter 1 verse 29, sabi dito na, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Ano yung sin dito? Tingnan natin sa King James. Ang sabi sa King James ng Greek, sin. Ayan kahit i-zoom nyo pa itong video, hamartia. Si Jesucristo pala ang solusyon para mawala ang hamartia, ang sumpa ng kasalanan. Ang sumpa na namanan natin kay Eva at Adan. Pero ang tinuturo sa inyo ng MCGI, condemnation, takutin kayo, yung ba'y galing sa Diyos? Sabi na nga wala ng condemnation kay Kristo, pero sila condemnation. Sino paniniwalaan natin? Si Apostol Pablo o sila na nagko-condemn? Sabi ni Apostol Pablo, sabi ni Kristo kay Apostol Pablo, wala ng condemnation kapag kay Kristo ka na. Tapos sa kanila may condemnation. Tanungin natin mga sarili natin, sa Diyos ba sila galing? Sa Diyos ba yung mga tinuturo nila? Aliwa-liwanag sa Bible na may kapayapaan na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tapos sasabihin mo, may parusa ang Diyos sa inyo, umalis lang kayo ng church nyo.
Grabe silang manakot, gagamitin nila ang salita ng Diyos, mali-mali pa. So yun ay ano lang po yun, turo lang nila yan, panakot lang nila yan. Alam niyo marami mga religion ngayon ginagamit ang Bible para lang panakot at sumunod sa kanilang religion eh. Pero sablay sila sa mga full grace na nagtuturo ng full grace kasi nalalantad sila kasi nga tumitingin tayo sa Greek, may Greek tayo eh. Hindi naman yun ang totoong sinabi ng Bible eh. Oh. Diba? So ano yung kapatid, ano ba yung tanong mo? Manaliwanagan naman po ako, Pastor, na naway marinig din po ng mga kasamahan ko na natatakot po, na umalis. Kasi natatakot din sila dun sa yung pagtitiwalag. Kasi daw po nasa Tito 3:10 daw po yun na. No. Biblical daw po yung pagtitiwalag. Biblical pagtitiwalag. Tingnan natin ha. Sko? Titus 3:5. Tama ba? 3:10 po, Pastor. Nandoon daw po yun na may warning at sa ikatlo, pag di ka sumunod, itatakwil ka po or ititiwalag na po. May problema, binasa ba natin ng context? Basahin natin ano? Titus 3:10. Wait lang kapatid ah. Okay, ito yung sabi ng verse no, tiwalag daw. Pag umalis ka rin sa MCGI, tiwalag ka daw. Ito yung verse daw nila eh. Sabi sa Titus 3:10, pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo ng ang mga taong lumilikan ng pagkabahabahagi. Dahil alam mong ganyang tao ay masama at ang kanyang sarili ay mga kasalanan nagpapakilalang siya'y mali. Ang tanong, sino ba ang sumulat? Si Pablo. Sinong kausap? Si Pastor Tito. O alagad ni Pablo to. Sino ba si Tito? Ano ba siya? Si Tito ay apostol ni Pablo yan sa mga hentil. Di ba? So, kanino to sa mga hentil, sa mga Kristiyano. Ang tanong, binasa ba nila yung verse 9, verse 10, 8, verse 7? Alamin natin yung konteksto. May nakita lang dito na iwasan mo ang taong lumili ka ng pagkabahabahagi. Yun na yun, i-connect mo na to sa salvation, i-connect mo na to sa basahin natin kung connected ba to sa salvation, connected ba to sa pagtiwalag sa simbahan. Basahin mo yung mula verse 1. Ang sabi rito, no? Verse 1. Kasi tandaan nyo po, ang Bible po ay wala pong chapter, walang verse. Na-invento lang po yung chapter and verse na yan ng 15th century. So ito ay sulat. Kaya dapat ang sulat binabasa ng buo. Hindi yung binabasa ng chang-chang, putol-putol. Yung mga dampot-dampot verse. Yun ang sakit nila no? Tingnan natin sa verse 1. Ang sabi sa verse 1, paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Eto ang tanong, relasyon ba sa Diyos to o relasyon sa tao? Imposibleng relasyon sa Diyos to. Kasi sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, hindi sa pamamagitan ng gawa tayo ay naligtas. Walang involved ng kaligtasan dito. Ang pagiging paggawa ng mabuti ay para sa tao. So ano ngayon ang subject dito? Relasyon to sa tao. Okay? Kaya ang sabi dito ni Pablo, paalalahanan mo mga kapatid magpasakop sa mga pinuno. Ito rin yung kagaya ng sinabi sa Romans kanina, di ba? Pasakop sa mga leader, pasakop sa emperador, pasakop sa mga nakakataas sa gobyerno, etc. At may kapangyarihan, sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Be ready sa mga good works. Verse 2, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban kanino man at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Maganda naman yung payo ni Pablo dito, na pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban sa kanino man. Good works to at turuan mo silang maging mahinahon at magalang. Good manners and right conduct ang tinuturo ni Pablo dito, no? Walang kaligtasan ng issue rito. Okay? Wala namang salvation Verse 3, nung una tayo mga hangal, hindi masunurin, naligaw at naging alipin at makamundong damdamin ng lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo kinaputan ng iba at kinaputan din natin sila. Ito din dati nating buhay nung di pa tayo nabuborn again. Nung di pa tayo nakakilala sa Panginoon, gantong ugali natin. Verse 4, ngunit nahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ng tagapagligtas.
nabanggit na ang salvation. Ang salvation dito, nahayag daw sa atin yung pag-ibig ng Diyos na isingit niya. At sabi sa verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naawa lang pala ang Diyos sa atin, kaya tayo naligtas. Tayo ay pinanganak na muli o na-born again sa pamamagitan ng tubig at tayo ay binago ng Espiritu Santo. So ito yung history na pagiging Kristiyano mo na ikay binago na, ikaw ay na-born again, ikay naligtas, okay ka na sa Diyos. Verse 6, masaganang pinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo. After mo maligtas, binigay sa iyong banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating tagapagligtas si Kristo Jesus. Ba't tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob? Matuwid kanino? Sa mata ng Diyos. At tayo maging tagapagmana na pinagkaloob ng buhay na walang hanggan. Pinapaliwanag ni Pablo dito na kung paano tayo naligtas noon at paano yung dati natin buhay tayo naligtas. Kaya pagdating ng verse 8, pagkakatiwalaan ng aral na ito, kaya't nais kong buong tagaan yung ituro. Nandun na tayo sa topic na ituro. Hindi na to salvation ituro ito sa mga nananalig upang ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ito na yung after mong ma-save. After mong ma-save, after mong ma-born again, ituro mo ito. Sa paggawa daw ng mabuti na siyang karapat-dapat, nakapakipakinabang daw kanino? Sa Diyos ba? Hindi. Sa kalagay dito, kapakipakinabang sa mga tao. Bumalik ulit tayo sa relasyon sa tao. Tingnan niyo yung daloy ng sinasabi ni Pablo, relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Una, relasyon sa tao, ngayon sa relasyon sa Diyos. Ngayon, bumalik tayo sa tao. Nandito tayo sa paggawa daw ng mabuti sa tao. So tandaan niyo po, ang daloy na po ng pag-uusap ay nasa tao na uli. Ngayon, verse 9, iwasan mo ang walang kabulahang pagtatalo at hindi matapos-tapos sa talaan ng mga ninuno at mga pagtatalo ng alitan tungkol sa kautusan. Ito yung sa ating terminology ngayon, tigilan na yung wag ka magkaroon ng time sa mga pagdedebate, pakikipagtalo, kagaya ng pinapangaral ko sa inyo, di ba? Okay, makikipagdebate, talo kayo sa debate kasi ang full grace, pahabaan po kasi ng explanation yan Talo tayo sa mga debate na yan di ba? Kasi mga debate, dampot verse yung mga yan Kuha sa Old Testament, kuha sa New Testament, kuha sa Revelation, kuha sa Song of Solomon. Ganyan ang mga pinagagawa niya para lang masabing manalo sila Kaya hindi tayo dapat nagkikipagtalo dahil yung mga yaan, madumi maglaro yung mga yan. Wala rin patutunguhan. Tsaka pangatlo, hindi magpapatalo yung mga yan. Pang-apat, syempre, hindi ka rin magpapatalo. At ang mga ito ay walang mabubuting ibubunga at walang halaga, nonsense ang debate. So nandun tayo ngayon sa sa verse 9, nasa daluyan na tayo ng pangangaral ni Pablo. Ang topic niya rito, yung pangangaral sa kapwa-tao. Walang salvation ng issue na dito Nabanggit lang yun sa 3 and 5. Pagdating dito sa 9, sa tao na uli. Verse 10. Pagkatapos mo sawayan minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilika ng pagkabahabahagi. Tingnan nyo, ngayon natin naintindihan to. Kapag daw yung mga taong ayaw daw sumunod, iwasan mo na at ang taong lumilikha ng pagkababahagi. Iwasan lang ni Tito. Hindi naman ng church May church ba rito? Sino kausap ni Pablo? Si Tito. Ano pinapangaral ni Pablo kay Tito? Maging mabuting Kristiyano at kung paano yung tayo binago na ng Diyos, tayo inaligtas, turuan daw yung mga taong gumawa ng mabuti. Ngayon, pag hindi raw sila nakinig, ito yung verse 10. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilika ng pagkabahabahagi. Ang iiwas dito si Tito. Si Tito ang issue rito Dahil alam mo ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ay magpapakilalang siya ay mali. May salvation ba ang issue rito? Tingnan natin sa verse 12, baka meron Pupuntahan ko riyan si Artemas at si Tikio. Pagdating nila dyan, pilitin mong makapunta dito sa Nicopolis. Dito na ako magpapalipas ang tanglamig. Ibang topic na to Greetings na to wala na, naputol na. Ano connection ng salvation dito? Ano connection ng pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo ang taong lumilika?
Anong konteksto ng salvation dito, MCGI? Diyos ko. Ang issue lang dito, si Tito, naiwasan yung mga taong ayaw ng sumunod sa kanya. Paano napunta ang kunig dyan ng pagtiwalag sa church? Ay, sus. O bakit? Not rightly dividing the scripture, not reading the whole context. Hermeneutics ang problema ng mga MCGI pastor niyan. Di kasi nagdi-divide ng scripture, hindi nagbabasa ng maayos ang Bible, mali-mali tinuturo, tas i-apply sa miyembro. Tatakutin niyo yung mga tao niyo, gagamitin yung salita ng Diyos para wag lang kayo mawalan ng mga miyembro. Out of context, ang binigay na verse sa'yo, kapatid na Ruby Castillo, no? Wala sa hulog tong verse na to eh. Kahit bali-balik na rin nyo ang pagnonood ng recording na to, wala matutunguhan tong verse na to, kundi payo lang kay Tito eh. Na kapag yung mga taong ayaw lang makinig, iwasan na lang, di ba? Nasaan ang iglesia dyan? Nasaan ang church dyan? Nasaan ang salvation dyan? So, kapatid na Ruby, sa tingin ko, yun po ang aking masasagot, no? Pwede na po kayong magsalita ulit. Salamat po, Pastor Edwin. Malinaw na po na hindi po nagtitiwalag ang ating Panginoong Hesus sa ating pong mga nananampalataya po talaga. Amen. Salamat po. Totoo po yan. Hindi po nagtitiwalag ang Diyos. No condemnation na nga eh. Kasi ay pinagamit nila sa pagtitiwalag daw po. Yung verse na Tito 3:10 po. Out of context, kapatid. Hindi yun ang topic. Ang topic dito, yung pagtuturo ni Pablo kay Tito na magturuan mo silang gumawa na mabuti pang hindi sumunod. Turuan mo na makalawa, makatlo. Pag iwasan mo na lang. Iwasan lang ni Tito. Yung mga taong ganun. Yun lang. Di ba? Anong connection ng church doon? Anong connection ng pagtiwalag ng iglesia? Anong connect ng lalo ng salvation ng issue? Wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, ingat kayo sa mga pastor na jump ng Bible, kuha ng verse dito. Hindi inaalam ang buong context. So kapatid, ipayapa mong isip mo sa Panginoon, walang condemnation. Mahal po tayo ng Diyos, tayo ang kanyang bride. Tinubos tayo, niligtas tayo, at tayo ay selyado na ng banal na Espiritu. Walang dahilan para mawala ang ating kaligtasan. Ang Diyos ay hindi sulat-bura. Hindi ho siya nagkakamali. Matalino po ang Diyos ho natin. Hindi ho siya asartalo. Hindi ho siya ganun, mga kapatid. Ang Diyos po ay maunawain. Tinanggap tayo, sukdulan ng kanyang biyaya, niyakap tayo sa ating karumihan. Ganun po tayo kamahal po ng Diyos. Kaya itanggalin mo sa isip mo, kapatid, na ang Diyos ay nagtitiwalag. Hindi po ganun ang Diyos natin. Salamat po, Pastor. Magandang gabi po. Salamat din po. Okay, so 9:25 p.m. Meron pa tayong 25 minutes, no? Sige, merong tao rito na gustong magtanong. Tawagin ko si Lito Venus Sagum. Kapatid na Lito, meron na po kayong chance ngayon na pagtanong po. Sige po. Hello po, Pastor. Charito. Hello po. Good evening po. Good evening po. Ay, thank God. Sa wakas. Pastor, tanong ko lang po kasi po, may kasamahan po kami sa church. Whenever, pag mayroon kaming fellowship o gathering, and then parang katulad po ng husband ko, meron silang men's conference, and then all of the sudden, sumakit bigla yung lower back niya because nagba-vacuum po siya. And then, ang sabi po agad ng kapatiran namin, naku, it's the enemy. The enemy doesn't want you to go to the men's conference. Tapos pag may fellowship naman kami, sabi nila, naku, ako nga, tinitira ko lagi ng kalaban, laging sumasakit ang ulo ko, and then I rebuke it kasi the enemy is always like there, that the enemy doesn't want us to attend the fellowship. Yun po yung sinasabi na, bakit po ba, parang sabi namin mag-asawa, why do we need to always recognize the enemy? We already won the victory. Why we always said the enemy? It's always the enemy. Parang ganun po.
Oo, kasi kapatid, no, ganito yan, ano. Kasi yung mga ganyang idea, invento lang po yan ng mga Pentecostal born again movement, na yung atake daw ng Diablo laging naandyan, nag-glorify lagi si Satanas sa tuwing sa tuwing sa tuwing minamalas ang Kristiyano, laging sinisisi yung Diablo, gawa daw ng kaaway, laging tapos ang kanilang buhay punong-puno ng pakikipaglaban. Halimbawang minalas lang, no? Ika-cast out lang niya. Espiritu ng bagyo, lumayas ka. Halimbawa, bumagyo, no? Lagi nilang sinisisi yung Diablo rito, eh. So, yung mga yan, ay hindi nila alam yung Biblia nila. Kasi ang liwanag sa Biblia na si Kristo ay mananagumpay. At tayo ay more than conqueror. Paano ka makaka-conquer? Diba? O, paano, sinabi na nga ng Bible na si Jesus ang nagtagumpay. Tayo ay more than conqueror. O, masigit pa tayo sa pagiging tagumpay ni Kristo, yun ang ibig sabihin nun, eh. Ito nga yung madalas kong ina-example, no? Parang si Kristo, si Manny Pacquiao, no? O, si Manny Pacquiao. O, siya, nanalo siya. Siya yung conqueror. Pero ang more than conqueror dito, yung asawa niya. Kasi yung asawa niya, lahat ng pera ni Pacquiao sa asawa niya. Oh. Yes. Kaya nakakabili ng mga mamahaling mga gamit. Ini-enjoy niya yung buhay mag-asawa. Kaya ang more than conqueror dito, yung asawa niya. So, ganun din tayo, no? Si Kristo nagtagumpay sa krus. Talo ni si Satanas, kasi nga, natupad ni Kristo yung kautusan kasi nga ang kapangyarihan po ng kasalanan ay nasa kautusan. Ang ginawa ni Kristo, sinupad niya yung kautusan. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, yung dugo niya, nagbayad ng kasalanan natin, nagtagumpay tayo yung nabalatuan ng tagumpay. So paano mo sasabihin sa akin na yung mga pangyayaring mga pangit na nangyayari sa atin, ang Diablo ang may gawa? Una, tandaan niyo po, ang Diablo ay espiritu. Ang espiritu, ang kaya lang niyang gawin ay na magbigay ng suggestion, ng idea sa puso't isipan natin. Tingnan nyo, di ba, ang banal na espiritu, ang ministry niya is to explain the word of God. Sabi ni Christ, ipaliwanag, ipaalala yung kanyang mga sinasabi. So, ganun din ang demonyo, espiritu rin to. Kaya nga lang, ang ginagawa niya, nagbibigay lang siya ng negative suggestion. Hanggang dun lang po siya, pero wala siyang kamay sa sitwasyon. Hindi niya hawak ang sitwasyon. Kasi pag sinasabi mong gawa ng Diablo yan, insulto kayo sa Diyos yan, eh. Ano ginawa ng Diyos? That's why. O ano yung ginawa ng Diyos? Nautakan ng Diyos? Ay, nautakan ako ni Satanas, ha? Ay, mali. Hindi ko nabantayan. O, ano klaseng Diyos yan? Kung ang Diyos natin, ganon. O. Ang totoo nun, hindi po totoo po yun. Yan po ay kasinungalingan ng Diablo. Alam niyo po, no? Isa sa kasinungalingan ng Diablo na sabihin sa mga Kristiyano na siya ay may kapangyarihan para manira ng buhay ng tao. Espiritu yan, di bale sana kung may katawan lupa yan, yung katawang tao, hindi. Ang kaya lang niya, magbigay lang ng mga negative na kaisipan, at yun madali na yun, eh. Pero yung sabihin mo, yung mga kamalasan na nangyayari sa buhay, pagkasira ng, agaya no, sa worship team, no, nagtutugtugan kami, no? Oh. Nagkaroon ng feedback yung microphone. Sabi ba naman ng worship leader, in Jesus name, espiritu ng pinalayas. Diyos ko, pinalayas yung umayos ka mikropono. Sabi ko nga sa kanila, hindi aayos ang mikropono kung hindi nyo papaayos yung mikropono natin, yung sound system natin, kasi nga, disconnected na yung mga wire, eh. Oo. Hindi Diablo may kagagawa niyan, kundi kagagawa natin yan, kapabayaan natin, di ba? Wala pong ganun si Satanas na kapangyarihan, kapatid. Wala pong ganun. Ngayon, nasasabihin naman sa akin ng iba, ano yung nangyari kay Job? O, di ba sabi ng Diyos, sige, gawin mo ang lahat ng gawin mo, huwag mo lang siyang papatayin. O. Yes. O, ang tanong, sino ba may kagagawan nun? Ang tanong kasi rito, humingi siya ng pahintulot sa Diyos. Sino nagbigay ng pahintulot? Ang Diyos. So, sino ang gumawa nun? O. Masakit ang katotohanan, Diyos pa rin na may gawa nun. Kasi siya may hawak ng nature, eh. Pinahintulutan lang niya si Satanas na, sige, go ahead. Gawin mo yung gusto mo. Tandaan po natin, no,
Yung halimbawa, yung mga bagay na pangyayari sa ating buhay, walang bagay na nangyayari sa mundo na hindi ka pahintulutan ng Diyos eh. Basa, Lamentation chapter 4. Hindi diablo may gawa ho no, lahat ng bagay may kapahintulutan ng Diyos. Wala pong aksidente sa mundo. Wait lamang po. Pakita ko sa inyo yung verse, no? Sabi rito, no, walang anumang bagay na nangyayari o mangyayari, future, nang hindi kapahintulutan ni Yahweh, ang Diyos. Ang linaw, oh. Tapos sabi rito, no, nasa kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos ang masama at mabuti. Sino may kagagawan nun? Ang Diyos. May kapahintulutan niya. Walang magagawa ang diablo kung walang kapahintulutan ng Diyos. Sino ngayon ang bida rito? Ang Diyos. Siya may kapangyarihan. Sino makapangyarihan? Ang Diyos. Kasi kung sasabihin natin gawa ng diablo yun, para mo sinasabing may kapangyarihan ang diablo, nakagaya ng kapangyarihan ng Diyos na may hawak ng sitwasyon. Ano yon? Para mo na rin sinasabi na ang diablo ay Diyos, may hawak ng sitwasyon. Ay, malaking blasphemous po yung kapatid, sa kalapastanganan po sa Diyos yun. Wag po kayo maniwala sa mga tinuturo po ng mga Pentecostal born again na gawa daw ng diablo pag minamalas sila. Sinisisi nila lagi ang diablo sa kamalasan nila. Na minsan tayo rin naman ang may gagagawa ng kamalasan na yun, di ba? So, yun lamang po kapatid na masasabi ko. Ang Diyos ang superior pa rin. Wala pong ang diablo dyan. Dapat i-claim natin na tayo ay pinagpala, pinaburan, malakas, malusog, walang sakit, pinaburan, pinagaling, ligtas, banal. Yun po lagi natin sasabihin. Huwag po natin i-declare yung iniisip ng diablo na ang Diyos, ang diablo may kagagawan po niyan. Ay talaga pong pag ganyan po ang kaisipan natin, talagang mangyayari ho yan. Nangyayari ho yan, hindi dahil kay diablo, kundi dahil sa mga sinasabi ho natin. Remember, ang dila at salita po natin, makapangyarihan po ang dila natin ayon sa James. So, yun lamang po ang ating paliwanag po dyan, kapatid. Pwedeng follow up po doon. Paano po pag, alam mo na-open ka, sasabihin niya, na-open ka kasi yung kalaban is causing you to be offended, parang gano'n. Kasi po, natural sa tao na offend eh. Si Christ nga na-offend eh. Si Christ nga nasasaktan din eh. Nung nagsakatawan tao siya eh. So natural sa tao nasasaktan. So ano ang galaw ng diablo ron? Ano kinalaman ng diablo ron kung masaktan ka? Natural sa tao ang na-offend. Pati nga yung pagkakasala, natural din sa tao eh. So anong doon? Anong paki ng diablo ron? Ano ang kamay ng diablo ron para mangyari sa iyo? Natural sa tao po nasasaktan. Yeah. Tama po. 'Di ba po, it's the soul, sometimes it's the soul po yung nag-o-over sa iyo instead of the Holy Spirit, 'di ba? Hindi it's the devil because of the devil. It's because sometimes you let the soul control you instead of the Holy Spirit po. Kasi po, alam niyo po, no, kahit ako naiintindihan ko kayo eh. Mahabang panahon po tayong tinuruan po ng religion, lalo-lalo na yung mga born again na kagaya din natin na laging gawa ng diablo, may gawa ang diablo dito, makapangyarihan ng diablo, kaya niyang, pag minamalas ka, ganito nangyayari sa iyo, nais niya sumamaalog. Laging may labanan eh, nung nasa isip natin, no? Eh, hindi po yun ang tinuturo ng Christianity, kapatid. Ang diablo talaga, wala ho yan, pinipitik-pitik lang ho yan, wala naman ho siyang kapangyarihan sa atin. Pero kung sinasabi natin sa buhay natin na may kapangyarihan ng diablo sa buhay natin, ay mangyayari nga ho sa inyo yun. That's why. Kasi bakit? Ang kapangyarihan dun hindi sa diablo eh. Kasi binanggit mo. Kasi ang liwanag sa bilang sa Numbers chapter 14 na kung ano man daw yung sabihin daw natin, yun ang mangyayari sa atin. Kaya yung mga kamalasan nangyayari sa buhay natin, malamang hindi galing sa diablo yan. Malamang baka yan ang pinaniniwalaan natin. Diba? O magsalita ka sa isang araw ng buwisit o visit. O tinan mo, buong araw, visit ang buhay mo. Mamalasin ka. Nandiyan yung nadadapa ka, nauuntog ka, naaaksidente ka, nahihiwa ka ng kutsilyo. O yun. Yun ay mga bunga ng mga nasasabi ho natin eh. Kaya hindi ho diablo may kagagawan ho nun. Lahat pong yun, kadalas tanggapin natin ang katotohanan, may kagagawan po ng mga bangit na pangyayari sa atin, yung mga maling desisyon natin sa buhay. So, wala akong kapangyarihan ng diablo, kapatid.
Ang pangyayari sa buhay po natin ay depende lang po yan kung ano po yung sinasabi natin, pinananampalatayanan natin. Kung anong pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung ang pananampalataya mo ikay magaling na, magaling ka na. Pero kung ang pananampalataya mo ay hindi ka gumaling, ay may sakit ka pa, may talaga magkakasakit ka nga. Kaya hindi mo dapat sisihin ang diablo ho doon. Wala akong kamay ang diablo ho roon. Yan po ang tinuturo po ng Christianity, kapatid. Yan po ang tinuturo ng totoong gospel. Yeah. He can only, di ba po, he can only parang deceive us with our action but he can't read our mind. Exactly. Ngayon si Satanas, no? Si Satanas, kagaya na nangyari kay Eva at Adan, di ba? Oh. Nakita kasi ni Satanas na pinagbabawalan yung mag-asawa na huwag kumain ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Nalaman ni Satanas yun. Ngayon, ang ginawa ni Satanas, gumamit siya ng elemento, yun ng ahas. Pinagsalita niya. Oh. Remember, si Satanas may physical body nung panahon na yun, kaya siya nakapag-penetrate sa tao. Pero ngayon, wala naman tayong ahas sa tabi natin para magsalita nung kung anong gagawin natin. It is only in our mind. Yung mga idea na pangit sa mga negative thoughts natin, dalawa lang po yan Maaring galing sa iyo o galing sa diablo. Pag negative si diablo hanggang ano lang siya, hanggang idea lang siya. Pero kung gagawin mo, na-deceive ka. Oh. Kaya nga may mga false teacher, di ba? Pero yung sasabihin mo yung sitwasyon sa buhay, yung mga pangit na pangyayari sa buhay mo nangyari, I don't think so na si Satanas may gawa nun. Hindi totoo po yun. Either na kapahintulutan po ng Diyos yun, o either na yun ay panalangin mo talaga. Kasi nga, nababanggit ng iyong sinasabi. Ganun po ang tinuturo po ng Bagong Tipan, kapatid. Yes. Thank you po. Kasi yun din po yung nasa isip namin, exactly what you said. Kaya lang, we just wanted to clarify whether tama ba yung conviction namin na no, that's wrong. Yung sinasabi nila sa amin. Parang ganun po. No. That's lie. Lie po yun na si Satanas, may kapangyarihan. Kasi nungalingon po ng diablo yun. Kasi alam niyo po, sabi sa Bible, no, si Satanas po ay sinungaling. Diba? So, lahat ng mga sinasabi niya kasi nungalingan. Yung sinasabi niya sa mga idea na may kapangyarihan na kung malasing ka ngayong araw na to, kaya umayos ka. Pag nagkasala ka, mamalasing ka. Idea yun, idea ni Satanas yun. Pero kasi nungalingan yun, kasi wala naman siya kapangyarihan gawin yun. Nagpe-pretend lang siya na meron. Diba? Agaya nung sinabi niya kay Jesus Christ, kasi nungalingan yun Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang kaharian na ito. Magpapatira pa ka at sumusod at kang ano ka sa akin. Si Christ ba naniwala? Hindi. Sabi ni Christ, ang Diyos ang iyong sambahin, uy. Hindi ikaw. Ano kaparapatan mo? Ang Diyos ang iyong sambahin. Pero ibang pastor naniwala dun. Sa sinabi ni Satanas na may kapangyarihan siya na, ayan sabi ng diablo, may kapangyarihan. Kaya totoo yung sinasabi sa Bible na si Satanas may kapangyarihan sa sanlibutan. Ayun naman, pati sila nagoyo ni Satanas na may kapangyarihan. Si Satanas ay sinungaling. Wala siyang kapangyarihan na magkaroon ng kapangyarihan sa daigdig. Ang kapangyarihan ng daigdig nasa ilalim ng Diyos ng may kapal. Paano mo sasabihin na si Satanas ang may-ari ng daigdig? Hello? Kaya sa totoo lang, kung if we cannot rightly divide the scripture, if it doesn't know what is the true gospel is, maliligaw talaga tayo. Kaya napakahalaga kapatid, na doon tayo sa Bagong Tipan. Pag-aralan niyo po yung ang mga binabasan, mga sinulat ni Apostol Pablo, since si Pablo naman ay tinawag ni Kristo para sa ating mga hintil. Basa po tayo ng mga New Testament, kapatid. Basa po tayo nun. Opo. Thank you po, Pastor. Salamat. God bless. Okay po. Stay blessed po. Salamat po. Okay, so 9:42 p.m. Hanap pa tayo ngayon ng na magtatanong, lalaki naman. Sige, si Call Me Conan. Call Me Conan, pwede ka na pa magtanong. Hello po, Pastor. Hello po, good evening.
So, may second question lang po ako. Pinapatanong ko ng kuya ko, nandito siya, so baka daw hindi siya matawag. Mm. Yung tanong lang is, bakit daw po nilikha si Adan na hindi baby? Malaki na agad siya, ganyan. Kumbaga parang kasi meron tayong mga katanungan sa ano, dito. Parang, ano nauna, manok or itlog? So, parang tumutugma doon kay Adan. Parang, bakit, ano, matanda agad siya. I mean, Tayo talaga mga Pilipino, no? Kaya ang tataba ng mga isip natin, ang tayo mga ano. Kaya hanga yung mga ibang bansa sa atin, eh, na ang tatalino daw natin, tataba daw ng mga utak natin. Kasi opo. pagdating din sa mga tanong, ang tataba rin ng isip, eh, no? Di, okay lang. Sige, ganito, sagutin natin, ha? Sagutin Sige natin. po. Okay. Bakit nilikha ng Diyos si Adan na hindi baby? Yung tanong. Syempre, tinan mo ang unang original na ginawa ng tao galing sa alabok. Oh. Wala sa isip ng Diyos na na magbuhay ng tao na baby. Ang bibigay niya syempre, yung tao talaga. Ngayon, kaya lang naman nagkaroon ng idea ng baby kasi nilikha si Eva pagkatapos noon. Kasi 'di ba sabi ng Diyos, ay hindi pala masaya ang tao na maging na nag-iisa lang, kailangan niya na may kauri niya. So ang ginawa ng Diyos, tinanggal yung tadyang ng lalaki, yung isang tadyang dito, naghilom, ginawa niya babae. Kaya yung dalawa, nagkaroon sila na tinatawag na male and sex organ. Kaso, bago sila nagparami, nagkasala muna sila. Doon na nagsimula ang procreation na sinasabi. Ang procreation, ito yung tinatawag na hanggang ngayon nangyayari yan, kapag may pinapanganak, di ba? May basbas ang Diyos doon, hindi naglilikha pa rin ang Diyos sa panahon hanggang ngayon ng tao. Ngayon, sabihin mo sa akin, kala ko ba nagpapahinga na ang Diyos? Ang nagpapahinga ang Diyos pagdating sa salvation. Pero pag sinatawag sa nature, hawak niya ang nature ngayon, hawak niya ang buhay ng lahat ng sansinukob. Ang mga planeta sa buong mundo, ang mga hayop, ang nature, kasama rito yung tinatawag na pagpapanganak ng tao, kasama hanggang ngayon, ang Diyos naglilikha pa rin. So, kailangan mo dumaan sa baby. Alam nga naman mga anak ng malaki kagad ang tiyan mo, no? Buong buo, iluluwal mo yung Pero mo pagluwal, yung anak mo nagigitara na. Jesus. Nagpapiano na, iba nag-ML na, pinanganak mo na. Wala namang ganun. Siyempre, kailangan ipanganak ang bata ng maliit. Kasi, nagsimula ang tao sa maliit, sa similya, di ba? Kaya may baby. Ganun po yung kapatid. Kaya ang Diyos, hindi siya gumawa ng similya, kundi gumawa siya mismo ng tao muna. Opo. Ito nakakatawa man, pero totoo yung kapatid. Kaya ang sagot dito, manok muna talaga bago ang itlog. Yan. Tama po kasi wala maglilimlim sa itlog. Wala maglilimlim dun, kapatid. Okay. Tapos, share ko lang po, kanina po napag-usapan yun na nasasaktan din ng Panginoon. Kagaya po nung sa Genesis chapter 6, verse 6, kumbaga sabi dito, at nagsisi ang Panginoon sa kanyang nilalangan tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Nashare ko lang yung verse, kumbaga nalulungkot din yung God dahil sa nangyayaring kasalanan ng tao. Oo naman. Kasi yun remember, ang Diyos ay kauri natin. Sabi di ba sa Bible, ang tayo ay kalarawan ng Diyos. O kung tayo ay nalulungkot at kalarawan natin ang Diyos marunong din malungkot. Ang pagkakaiba lang natin sa Diyos, ang Diyos hindi nagkakasala. Bakit? Wala naman siya sa kautusan eh. Wala namang kautusan sa kanya, paano siya magkakasala? Nagkakasala lang naman ng tao kapag may kautusan eh. Tayo kasi may kautusan minsan, kaya tayo nagkakasala. Pero ang Diyos, walang kautusan, so walang kasalanan sa kanya, kaya hindi siya makasalanan. Yun ang pagkakaiba lang natin sa kanya. At saka pangatlo, ang pagkakaiba lang natin sa Diyos, siya may eternal power, eternal knowledge, o eternal, tawag dun omnipotent, omniscient, omnipresent. Wala tayo nun. Hindi tayo makapangyarihan. Hindi tayo kung saan tayo ay nasa isang lugar lang kapag tayo na hindi kagaya ng Diyos omnipresent.
Yun lang pagkakaiba lang natin sa Diyos. Pero pagdating doon sa divine, sa ating pagka, no, lalo na si Kristo nagsakatawan tao, no, doon natin kauri ang Diyos. Opo, opo. Okay? Opo, malinaw na po, Pastor. Maraming salamat po sa kasagutan. Natawa yung kuya ko sa mismong tanong niya. Pero, salamat po sa answer. Malinaw na po. Okay po, okay. Okay, salamat sa Conan at 9:53 PM, huling tanong na lang po, no. Okay, siguro babae na, huli na to, no. Si Ging Veles. Ay, sorry. Lala na, bakit nasabi ko na eh. Sige, Ging Veles, pwede na po magtanong, kapatid. Narito po sa lahat. Good evening po. Sige po, gandang gabi po. Pwede na po kayo magtanong, kapatid. Ano po, Pastor, share lang po mag-share na po ako today. Sige. Share ko po sa lahat. Ako po yung galing sa Kuwait, Pastor, and in God's will, sa tulong ng Diyos, sa biyaya po ng Diyos, nandito na ako ngayon sa inyo. As I've said, yun nga lang, dati nung nasa Kuwait ako, sabi ko, mga by July, pero nakarating po ako dito nga sa Emirates in August na po. So, thank you God na binigay niya sa akin yung feeling ko. At the same time, yung promise ko po, Pastor, na pupuntahan ko yung Abrahamic family house. Maybe some other time po. Kasi nung tinulan ko dito po sa mapa, sa Nagdogil po ako, hindi pa siya masyadong open kasi hindi pa siya open for tourism. Hindi pa, although nandyan na siya, nakatayo na talaga, pero hindi pa siya talagang totally inopen nila for tourism. So maybe some other time pang na siya na-include sa tourism. Pupuntahan ko talaga yun kasi yun talaga ang purpose ng sa dito. At i-share ko lang talaga yung lagi mong sinasabi, Pastor, yung kung ano man yung mga ano yung lumalabas sa bibig natin siya at siya po yung nangyayari. Kasi napatunayan ko na po talaga sa sarili ko ngayon na ang Diyos po talaga ay kung ano ang kahilingan mo, siya po talaga yung ibibigay sa'yo. Siya pong mangyayari. So, ito po talaga yung hiniling ko noon nung natakulit ako na sana po makalipat ako ng maayos at magkaroon ako ng trabaho ng maayos pagkalipat ko at says God talaga na wala pa ako isang buwan dito, nagkaroon na ako ng maayos na trabaho. Thank you po talaga, Pastor, sa una ko talaga naalala is yung mga natutunan ko po sa inyo sa pag-attend ko sa Bible sharing. Although before ako umalis ng Kuwait, parang ganang session ako na hindi ako naka-attend dahil sa sobrang busy ko. Tapos, pagdating ko dito, thanks God na sabi ko, nalinis ko yun. So, yung ni Pastor ko, talagang ibigay talagang thank you talaga sa inspiration Pastor sa mga nagdaan at saka sa lahat po ng mga na natutunan ko sa inyo naririnig ko mula sa inyo na i-apply ko po at malaki po talagang pagbabago kahit sa family ko yung husband ko dati mayroon kami something na may kaunti, alam mo naman sa pagpapamilya, may kaunting tampuhan, pero nandiyan lahat talaga yung support nila is parang ang laki ng pagbabago po talaga, Pastor. Mula nung naiyak ako. Kaya mo talaga, walang Pastor, hindi sa pag-ano pero alam bang iba talaga yung buhay ko ngayon nung simula nung andyan ako natisilid ako lagi sa iyo.
At pati yung asawa ko na nagbabago, pati yung anak ko na nag-aaral ngayon ng college, pati siya, Pastor. Alam mo ba yung lahat ng mga nag-aano ko sa iyo is Mhm. pinapasa ko sa kanila kasi dito ako sa abroad, sila na sa Pilipinas. Lahat ng mga nakikita ko ay napapanood ko sila, napapakiligin ko sa share ko sa kanila. Ayun na, ano ko na. Pati sila may pagbabago din po talaga. And thanks God, maraming salamat po sa rito po sa lahat. At I hope so, kayong mga kapatiran ko dito, mga kabiyaya ko, sana po, maranasan, I know na nararanasan niyo na rin po yung nararanasan ko ngayon. Amen. Lord Jesus Christ. Salamat po talaga. Amen. At sa rito, stay blessed po sa lahat at maraming salamat po. Amen. Yan lang po, Pastor. Opo. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Mahal po kayo ng Diyos kasi kaya yung mga bagay na amazing po ay pinaparanas sa inyo ng Diyos. At ito po ay naiintindihan lang po ng mga taong ligtas po talaga. Kaya naging mabuti po ang Diyos sa inyo. Maaga pa lamang pinakilala na ng Diyos sa inyo ang kanyang totoong mensahe, ang kanyang gospel. Kaya kung wala na tayong time, sa rapture lang po tayo magkita-kita, kapatid. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pastor. Stay blessed po at sarito po. Okay. Maraming salamat, kapatid, na sa'yo, no? At kapatid na Ging, salamat po sa inyong oras. Patuloy po nawa kayong pagpalain ng Diyos at kalusugan. Yun po yung mahalaga ho ron. Ang dinideclare ko ang kalusugan na patuloy na magkaroon ng maayos at walang sakit na buhay. So, again, maraming salamat po sa inyong lahat. It's already 10 p.m. Sad to say, kailangan na po nating iwan-iwan muna tayo ng ating presensya dito sa platform. Maraming salamat po sa umaten. Gusto ko po malaman ninyo, mga kapatid, na sa kabila ng aking pangangaral ng salita ng Diyos, mahal na mahal ko po kayo bilang bahagi ng iglesyang ito at ng bahagi ng pamilyang ito. Stay blessed po. Maraming salamat, Pastor. December. Ito po sa lahat. Mahal ko kayo, guys. Kita din na tayo sa rapture. At ikaw po, good night. Lilipad tayo sabay-sabay. Salamat pa. Okay, so maraming salamat po. See you next Saturday. God bless po. Salamat po.